Aries, hi! Welcome to Mr. Queen PH at titinan natin ang energies na parating sa inyo ngayong solar eclipse in Aries na magaganap ngayong April 8 to 9, 2024. Depende na yan sa kung anong bansa kayo nakatira, sa ang bansa, no? But dito sa Pilipinas, that is going to happen on April 9, 2024 at 2:20 a.m. So, sa madaling araw yan. Ano ba itong solar eclipse na to? So, itong solar eclipse, it happens when the moon, yung buwan, ay nasa gitna, pumapagitna sa araw at sa earth. So, technically, binablock ng moon yung liwanag na binibigay ng sun sa mundo, no? So, kaya merong mga parts ng mundo na magiging madilim kahit na daytime. So, I think that is in North America. Oo. So, sa spiritual sense naman, ang solar eclipse, ito ay simbolo ng malalaking pagbabago na mangyayari sa collective, no? It also brings us enlightenment, no? Kasi ang solar eclipse ay isang new moon. So, ang new moon is about new beginnings. May mga pagkakataon din na unpredictable to, no? Bigla ang pagbabago, ganyan. So, kaya, ano siya, unexpected. So, mas maganda na panoorin nyo to sa perspective ng inyong rising sign para mas accurate. Pero, pwede rin naman to mag-resonate sa inyong sun sign at sa inyong moon sign. Pero kung gusto nyo malaman kung ano yung inyong rising sign, i-check nyo yung link sa description. Ilagay nyo information nyo doon at malalaman nyo kung ano yung sign ng inyong rising sign. Okay? So, for Aries rising, this is going to happen in your first house, of course. Dahil it's in your sign, no? So, it's about your self-image, yung physical body ninyo. So, maaring you might be thinking about changes in your physical appearance, no? Mga pagbabago sa yung sarili, pananamit mo, styling mo, and also new beginnings, no? So, maaring may mga bagong opportunities na mag-open sa'yo para mas lalo mo pang ma-discover ang iyong sarili. Itong eclipse na to, kasama niya ang Chiron. Chiron is about healing, growth, no? So, release. So, maaring yung iba sa inyo, meron kayong let go na, no? Na energies na no longer serving your highest good. Lalo na kung nagkaroon kayo ng separation in the past, na you are still holding on to it, na baka magkabalikan pa, baka maayos pa. But during this period, you will realize na it's time to move on, it's time to move forward, at mag-focus na sa direction na gusto mong tahakin. So, you will feel empowered during this time to start a new life. Kasi itong North Node is in Aries as well, no? Malapit rin siya sa energy ng Sun, ng Moon at ng Chiron because it's in 15 degrees. So, talagang fated events, no? Fated, parang you are being led to your destiny, where you should be, yung life's purpose mo. And Venus is also here. Maari ring mas magpo-focus ka sa iyong self-care, self-love, ganyan. Sa iyong trabaho, sa iyong career, sa finances mo, because Venus is the planet of love and money and values, abundance, pleasure. So, pwede ring mas aalagaan mo yung sarili mo, no? Moving forward. Mercury is in retrograde right now sa halos buong buwan ng April. So, pagdating sa communication, mga bibitawan mong salita, mga pangako, iwasan mo muna yan kasi baka hindi mo siya matupad, no? Yung parang kung ano lang yung sa tingin mong sigurado mo talagang maide-deliver mo, yun yung sabihin mo, yun yung i-commit mo. And kasi itong retrograde is about reassessing your situation, what you really want. Ano ba talaga yung gusto mong
sabihin, ano yung gusto mong iparating sa iba, no? So, ito rin yung learning. So, maaring meron kang gustong pag-aralan, pero hindi ka ganun kasigurado. Kasi minsan, no, nadadala lang tayo sa influence ng ibang tao. So, pag nawala na yung urge na yon, biglang, wala na, ayoko na, ganon. So, example, na-influence ka ng kaibigan mo na pag-aralan ng stock market. So, okay, hype na hype ka niyan, no? Tapos, after ng Mercury retrograde, biglang nawalan ka na ng gana. Yung mga ganon. So, kailangan, you have to be sure of the endeavors, yung mga projects na susubukan mo, sisimulan mo ngayon, dahil pwede kasi yung magbago, no, after the retrograde. And ngayong April, ito yung time na ano lang, kalmahan mo lang, no? Para sa collective din yan. Kalmahan lang natin. Wala tayong mga major decisions in life. Parang ito yung prelude, no? Parang, ang tawag nun? Parang kumbaga panimula pero hindi ka pa talaga nagsisimula. Kumbaga sa nag-open na business, soft opening pa lang. Hindi pa siya final na launch o ay official launch, no? Kasi ngayong itong darating na May 2024, mas maganda yung energies niya, no? So ngayong April, ano lang, thread carefully lang and focus on the things na kailangan mong palayain, i-heal sa sarili mo, at i-reassess mo kung ano yung mga bagay na pumipigil sa'yo in achieving your goals and dreams. This is also healing your inner child. Okay? So, let us see what tayo ng cards for you, tarot cards, to see what else about yourself ang may magbabago. What else pa po ang magbabago para sa mga Aries rising? Two of Swords. Decision making. Okay, so maari ngayon, magiging maingat ka sa pagde-decision mo sa mga pagbabago na gagawin mo sa buhay mo. Empress. You are also going to be very creative. And the Empress is energy ng Venus yan, no? So, Venus is also in your first house. So, definitely talaga self-care, self-love, focusing on improving yourself. Yung iba sa inyo, magkakaroon ng major glow up. Kaya lang, meron tayong Mercury retrograde. So, I think kailangan medyo mag-ingat kayo sa mga major change na gagawin nyo sa inyong hairstyle, no? Kasi baka magkaroon kayo ng miscommunication, misunderstanding nung hairstylist ninyo na mali yung pagkakaintindi niya na gusto mong baguhin sa hair mo tapos mainis ka lang. Okay? I mean, okay lang naman yan magpagupit ka or magbago ka ng hairstyle mo, but you have to make sure na i-communicate mo ng maayos. Hindi yung parang ikaw na yung bahala, ganon. Oo, sabihin mo sa hairstylist mo, ikaw na yung bahala. Paano kung hindi mo magustuhan yung gagawin niyang hairstyle sa'yo? So, be very careful. You also have the Hermit. Okay, spiritual mastery. So, for you, Aries, mas magiging connected kayo sa inyong higher self. You will be, parang yung iba, medyo ididistansya niyo yung sarili niyo sa ibang tao na alam nyong toxic. Kasi gusto nyong mag-heal from your past. So, if may mga ganyang energy sa paligid mo, iiwasan mo yan. You have the Page of Cups. So, some of you will gain a lot of attention or may mga admiration dyan sa paligid ninyo. Baka magkaroon ng mga crush, ganyan, magpahayag ng feelings towards you. So, yung mga single dyan, maaring you will consider getting to know someone in a romantic level. Okay, let's see what else. You have, we may Feihu. So, Feihu is about prosperity, wealth, generosity. So, I think you're going to be more generous sa sarili mo. No? You will treat yourself. You will
indulge in good things in life na sa tingin mo deserve mo talaga. So it's time para mas alagaan mo yung sarili mo. You also have Dagas, which is about hope and self-love. So this really makes sense dahil talagang you will nurture, take care of yourself ngayong season na to, ngayong solar eclipse na to. And it's because it's Aries season. This is about you, Aries, no? And also, meron ding Yera. Yera is about harvest, rewards. So, makukuha mo na yung rewards mo sa mga pinaghirapan mo in the past. And now you are ready to face a new chapter of your life. Okay? So, that is your reading, Aries. Thank you so much. Bye.